Sa pagkakataong ito, ating sasagutin si Cesar Dizon, isang pastor ng Seventh-day Adventist. Ginamit niya Catechism of the Catholic Church ito. Pero kung kayo po ay nakikinig sa salita ng pahit, gusto niyo maligtas, huwag lang po ninyo akong pakinggan. Kung dito mga sinasabi ko, i-search din ninyo. Tulad ng mga pinagsasabi ng Talibong, i-search din po ninyo. Halimbawa, sinabi ng katisismo, pakinggan nyo ha, Artikulo 3 to, ang ikatlong utos, dapat ang sabat pang-apat ginawa ng ikatlo. Pero nandoon pa rin ang mga taludod, iyo pong mapaunawa. Ayun, dapat pang-apat ginawa lang ng pangatlo sa simbahang Katoliko. Kaya, yung claim ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, binago ng simbahang Katoliko ang kautusan ng Diyos. Mali. Yun lang ang bunga sa maling akala nila. Bakit? Tandaan natin, ang simbahang Katoliko nag-exist na bago na-compile ang Biblia. Kaya, sa panahon ni San Agustin, siya ang nag-prepare sa numbering ng 10 Commandments sa simbahang Katoliko. At saan yan galing? Of course, sa Bible pa rin. At hindi totoong binago. Pero pansinin ninyo itong sinabi ni Dizon. Kung anong pagkasabi, lalo kinukot naman nila ang mga talata. Pakinggan yung maiging mapatid. Ang araw ng Sabat, tinan nyo, Tagalog to, Mr. Talibong ha, baka sabihin mo namang di naintindihan. So malinaw yan, Tagalog. Ba't di maintindihan? Kung naintindihan mo, isa lang ang ating maunawaan dito, pinutol mo at may iniwasan ka para yung Sabbath na tinatalakay diyan, na hindi naman sinabi na iyon ay sa mga Kristiyano, kundi sa mga Hudyo noon. Wala naman tayong totol na ang Saturday noon ay araw na banal sa mga Hudyo, lalo na sa mga Hudyong di kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos na nagkatawang tao, incarnation. Tuloy natin. Pakinggan mo. Sa ikatlong utos ng Dekalogo, anong tinutukoy Dekalogo? Anong utos ikatlo? Anong nakalagay sa Dekalogo ikatlo? Ano lang naman kasimple. Tagalog ay di maintindihan. Minsan nga ang iyong... Sino ba ang nagsabing di maintindihan? Ikaw lang ang nagsabing di maintindihan ang Tagalog na yan. Tagalog, di ko nga maintindihan eh. Ang aking Tagalog di niya naintindihan. Bakit ba yung Tagalog ko English para sa'yo? Ito pa kaya, pagbabasa ka nila ng Tagalog, di mo pa maintindihan. So, kung mapansin ninyo mga kapatid, para pabulaanan kasi ni Cesar Dizon, yung mga ginamit kong referensya para magmukhang diferensya. Imagine, halimbawa, ito muna, pakita ko sa inyo. May ginamit akong aklat, bago natin ituloy yan. May ginamit akong aklat, pero butata siya dito. Aklat ito ng Seventh-day Adventist, The Almost Forgotten Day by Mark Finley. At ang claim niya, tulad sa Bible na ginamit ko, pag may mabasa tayong sa Bible kasi, ang sigaw nila at yon ay imbento lang. Ito din na dinaya natin. Pansinin ninyo. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Sabi ni Mark Finley. Palakihin natin dahil pinabulaan na yan na ang The Almost Forgotten Day na aklat ni Mark Finley ay hindi daw kay Mark Finley. At paano niya para mag-establish siya ng doubt, mga kapatid, para pasinungalingan, ito ang kaniyang pahayag. Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Ayan. Pansinin ninyo sabi daw. So ito lang ang Seventh-day Adventist pastor na di niya alam ang aklat nila na may nakasulat pa lang ganito. Does the New Testament teach that the disciples worshipped on the first day of the week?
Ang sabi niya, sabi daw ni Mark Finley. Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley. Ito, Sagot din daw ni Mark Finley. So, parang inosente talaga itong pastor na ito, mga kapatid, di ba? Na parang hindi nag-exist ang aklat na ito sa Seventh-day Adventist. Pinag-aralan kaya niya ang sagot niya? Dahil alam natin na maraming Seventh-day Adventist na nagsubaybay sa atin, kahit mga pastor, how about kung ang nagsubaybay may hawak na aklat na The Almost Forgotten Day, tulad sa akin na mabasa ito, sino ngayon ang butata? Tuloy natin. it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong ang... Yon. Ginawa ko lang ito daw. Ginawa. Yon ang kaniyang argumento, mga kapatid. Alibay. At remember sa korte, alibay is the weakest of all defenses. honor niya, mga kapatid, dalawang N. Okay, nakita niyo, mga kapatid, ha? Yung tinuturo niya, ang honor daw na ginawa ko, dalawang N. Sige. Kayo na nakakita ngayon diyan sa TV screen, ilang N ang nakita ninyo sa itinuturo ni Addison? Dahil ginawa ko lang daw ito. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya, mga kapatid, dalawang N. Ang honor daw, dalawang N, yung tinuturo niya, dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. Sabi niya, talibong, talibong ang honor do, isa lang yan. Kaya, ako talaga, ang sabi niya, ako ang gumawa daw, at dalawa ang honor, ang N sa honor. Nakita niyo yung unang, yung publish niya, mga kapatid? Yan. Nakita niyo ba yung publish? Hindi kang Mark Finley daw ito, kundi publish ko lang. Pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Tampered daw, tampered. Kasi pati spelling, mali-mali. Dahil ang alibay niya is spelling honor, dalawang N daw, di kaya naduling. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Pero mapansin mo, dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Magazine ko lang daw yan, mga kapatid, nagawa-gawa ko lang. So, iwan ko nga kung naging pastor itong si Dison, di niya alam na may aklat talaga si Mark Finley na ganito. Pero alam ko na kahit mga ordinaryong Seventh-day Adventist nakabasa nito. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga kapatid, page 95. Pero mga nasa magazine na ito or sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Tawang-tawa pa siya, mga kapatid, na nakita niya ang logo ng channel ko. Akala niya, yung logo na yan, para mag-establish ng alibay, ay nakadikit sa aklat na ipinakita. Hindi yan, walang pagkakaiba yan. Halimbawa ito, pakita ko sa inyo. Nakita nyo ba yan na video? So, may logo. Kulay. Lagyan nating arrow. Yan. Di ibig sabihin na yung logo na yan ay dumikit mismo sa aklat. Nasa channel ko yan. Inosente talaga itong pastor na ito para maka-establish lang ng doubt sa mga nagsubaybay, mga kapatid. Pero, inaniyahan natin ang mga Seventh-day Adventist. Tandaan ninyo, sabi sa inyong pastor na si Mr. Cesar Dison, gawa-gawa ko lang umano itong aklat na ito. Sige nga, kung meron kayong aklat na ang pamagat The Almost Forgotten Day, tingnan ninyo yan. Sige. Kung sa kanilang aklat, siya mismo di na niya naunawaan at nag-establish lang ng alibay at the alibay is the weakest defense, weakest of all defenses. So, giba na.
Eto na naman, Catechism of the Catholic Church, ang binasa niya. Tingnan mo maigi. Sa ikatlong utos ng Dekalogo ay inihahayag ang kabanalan ng Sabado. Hindi kabanalan ng Linggo, ha? Sabado yan. Tapos sabihin mo naman, di naintindihan. Ikaw na lang talagang nakaintindi ng lahat. Tuloy natin. Ang ikapitong araw. So, ang Sabado na tinawag kapitong araw ay araw na ganap na pamahinga. Hindi Linggo ang pamamahinga. Dahil yung bahagi lang ang binasa mo, meron kang iniwasan kasi. Ha? Akala ni Dison, siya lang ang may Catechism of the Catholic Church. Di siya natakot na siya mismo ay masupalpal sa naturang aklat. Ituloy muna natin. Ito nga, bigyan kita ng parang perdigana, tawag na Cebuano. Perdigana daw, perdigana sa Cebuano. Perdigana, no? Ito, pakinggan mo. Basahan mo ako mismo sa katisismo na sinabi ni Jesus, ang linggo ang ipinalit ko sa Sabado, ang Sabado pinalitan ko ng linggo. Sabi Ayan, gusto niya na yung nasa isip niya ay mabasa sa Biblia, ang linggo pinalit ko sa Sabado, Sabado pinalit ko sa linggo. Basahin mo sa Bible. Ibalik natin sa kanya. Basahin mo sa Bible. May mabasa ba ka na ang Sabado ay magiging banal na araw para sa mga Kristiyano? Meron? Wala? Wala tayong mabasa. Okay. Yun, ang gusto niya na yung nasa isip niya, letra por letra mabasa. Tuloy natin. ni Jesus, ha? Hindi yung kwento-kwento lang ninyo. O kabasahin mo sa katisismo kung may mabasa kang ganyan. Kasi yung sinasabi mong Dies Solis na Dia of the Sun, pinalitan ng Dies Dominica, linggo. O saan yan mabasa sa Biblia? Assignment mo yan number 1. At saan yan mabasa dito sa katisismo na ang araw po ng Dies Solis ay na Dia of the Sun, pinalitan ng linggo ay... Naku. Saan daw mabasa sa katisismo? Di mo ba nabasa? Kung ituloy mo lang pagbasa, nandyan, Dies Solis, the Day of the Sun, Dies Dominica, nandyan sa katikism. Kung ituloy mo lang pagbasa, mamaya, ating ipakita. Ayon sa utos na inutos ni Kristo. O na mga apostolis man lang. Okay? Ayon sa mga utos ng ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostoles. Sige. Sa ikatlong utos ng Dekalogo ay nihayag ang kabanalan ng Sabado ay kapitong araw ay araw na ganap na pamahingang nakatalaga sa Panginoon. Ay anong ginawa nyo sa Sabat? Ito, 2190. Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Tanong ko sa inyo, kailan ba pinalitan ni Kristo ang Sabado tungo sa linggo? Kailan ba inutos ni Kristo na palitan ng linggo ang banal na araw na itinalagang pamahingang para sa Diyos? Okay, so dito muna mga kapatid, isa-isahin natin. Pagkita natin yung Catechism of the Catholic Church na ginamit niya. Ito, Catechism of the Catholic Church, number 2168. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. In it you shall not do any work. The Sabbath was made for man, not the man for the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. The third commandment of the Decalogue recalls the holiness of the Sabbath. The 7th day is the Sabbath of the solemn rest, holy to the Lord. Yun ang binasa ni Pastor Cesar Dison. Wala tayong tutol diyan. Wala tayong tutol sa binasa niya. Pero ang problema, may iniwasan siya. Anong iniwasan niya? Una, ito ang iniwasan ni Dison. Catechism of the Catholic Church, numero 2174. Jesus rose from the dead on the first day of the week, because it is the first day, the day of Christ's resurrection, recalls the first day, the first creation, because it is
the 8th day, following the Sabbath. It symbolizes the new creation, ushered in by Christ's resurrection. For Christians, it has become the first of all days, the first of all feasts, the Lord's Day. He, Kyriake Hemera, Dies Dominica, Sunday. Yun ang sinabi niya. Mabasa ba? Nasa Catechism. Di lang niya binasa. We all gather on the day of the sun, for it is the first day after the Jewish Sabbath, but also the first day when God, separating matter from darkness, made the world, and on this same day, Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. Ito ang iniwasan ni Pastor Cesar Dizon, mga kapatid. So, diyan nabasa natin ang Kyriake Hemera. Now, mabasa ba yan sa original Greek Bible? Ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, mga kapatid, sa original Greek Bible. Pansinin ninyo. Ito, kulayan natin ng kulay pula. Ito ang mabasa natin. Enti Kyriake Hemera kai ekonsa o pesumo penom migalan hos salpingos. Nandyan ang Kyriake Hemera. Ngayon, anong araw yan? Yung araw na yan na Kyriake Hemera ba ay araw ng Saturday? Ito ang mabasa natin sa La Sagrada Biblia. Ang Kyriake Hemera, Juan 1:10, on dia di domingo foi arrebato in espiritu e hoy distras de mi ona gran voz como di trompeta. Ano daw ang Kyriake Hemera, Kyriake? Domingo. So, hindi Sabado, Saturday. Dito pa lang, butata na ang Seventh-day Adventist. Bakit? Kahit nga sa kanilang aklat ni Ellen Goldwhite, ang founder nila, ito ang sabi, Cebuano ito. Cebuano, The Acts of the Apostles by Ellen G. White, page 493. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan. Pinadayag 1:10. Ano daw ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw ng pangilin. Balikan natin ang aklat ni Mark Pinley sa kanyang aklat page 17. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. The Almost Forgotten Day. Page 17 ito. Ito ang mabasa natin. So, sabi dito, so the New Testament such was a Sabbath-keeping church. Certainly, there is no clear command for keeping another day. There is not a single recorded instance in which the disciples taught that Jesus changed the Sabbath. John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me the loud voice like a trumpet. Revelation chapter 1 verse 10. So, banal na araw talaga ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Kahit sa Lydiard Translation Bible o kahit pa sa New Life Version Bible, ito mabasa natin, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me.
So, I was worshiping on the day of rest. Kahit sa Lydiard Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So ano yung day of rest na yan sa Bible? Yung Koryake Hemera. Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10. Isang araw ng linggo, sumasa Diyos ang aking diwa, at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Ano daw ang sinabi ng mga Seventh-day Adventists at kahit nila ni Ellen Goldwhite? Ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Tanong, anong araw yan? Revelation chapter 1 verse 10. It was Sunday, and I was in the Spirit, praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and first. So, ilang version dito na mabasa natin, mga nakapatid, na ang Revelation chapter 1 na tinatawag na Lord's Day, kahit sa iba't ibang salin, ito, Lord's Day. Ito mga salin na ito. Napansin nyo? Mula sa English Standard Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day. Sa Berean Study Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin ang ginamit. Koryake Hemera. Sa Berean Lutheran Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin. Sa King James Version, Revelation chapter 1, Lord's Day ang ginamit. New King James Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day pa rin ang ginamit. New American Standard Bible, Lord's Day pa rin ang ginamit. Sa NABS, Lord's Day pa rin ang ginamit. Punta tayo sa 1977, ang ginamit din, Lord's Day pa rin. Amplified Bible, ito ang mabasa natin. I was in the Spirit, in the special communication with the Holy Spirit, and empowered to receive and record the revelation of Jesus Christ on the Lord's Day. Lord's Day pa rin. Sa Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. Sa Holman Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. American Standard Version, Lord's Day pa rin. Sa Aramaic Bible in plain English, first day of the week. First day of the week. Now, ngayon, ang challenge natin sa Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Ngayon, saang mabasa na version na may Saturday sa Revelation chapter 1 verse 10? Meron ba? Wala. Punta tayo dito sa Ten Commandments na sinabi niya. Mr. Talibong, nilagay ko talaga mukha mo dito. Nilagay talaga niya ang mukha ko, mga kapatid. Alam niyo naman kung bakit nilagay niya ang mukha ko, dahil una, nasupalpal na siya, nabuking na siya, nung nagpakilala siya ng piki na bishop. Ito. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako,
O kaya sabi nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Okay. So, bishop daw ng Catholic ang nagsabi. Pero nang nabuking siya, mga kapatid, todo tanggi. Di naman pinakilala na bishop. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, oy, no entry. O, dito mga kapatid, nagkawindang-windang na ang kanyang pahayag. Ang tanong dito, bakit di mo pinakilala na aktor para yon? Bakit sinabi mong bishop ng Catholic Church? Ano ang sagot niya? Halimbawa, may nakasulat no entry, papasok ba umano tayo? Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kumo walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Oh, one way. Ano bang kaugnayan sa one way? Sa nalantad na Peking obispo na pinakilala niya. Pagkatapos, ito ang kanyang palusot. Oh, ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Yan, patay kang bata ka, makuryente ka. Pag mabuking yung mga maling aral, makuryente ka, patay kang bata ka. Kaya nagkawindang-windang ng paliwanag niya. Eto, kaya nilagay umano niya yung mukha ko dahil baka ganti na ito, na-discover yung mga sekretong sinungalingang kinakalat nila. Dito, sa inyong simbahan at maraming simbahan, may 10 commandments dyan na nakalagay. Tanong ko sa inyo, itong 10 commandments na ito, Mr. Talibong, lalo tigit itong 10 commandments na nagsasabing, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin, para na kung sirang plaka nito paulit-ulit, tatlong para na umano siyang sirang plakang paulit-ulit. Buti naman na napansin na niya na nagiging sirang plaka na siya. Ang singkad na to, tanong ko sa iyo, saan mabasa itong 10 commandments ng Romano Katoliko? Kung matitino kayong mga ngaral. Okay? At kasama ka na lang din, Mr. Curious. Oh, si Bro Dance, Mr. Curious, panawagan na niya. Okay? Mr. Curious Catholic. Saan mabasa itong 10 commandments ng Katoliko? Lagi kayo pagkoreksyon, hindi tama ang unawa. Ngayon, itama niyo unawa ko kung mali. Sabihin ko sa inyo, wala ito sa Biblia. Pero kung meron man sa Biblia, ituro niyo sa akin. Anong aklat? Anong kapitulo? Bersikulo o mga bersikulo? Saan mabasa itong 10 utos ng Romano Katoliko? Particularly, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Saan? Oh, yan. Saan daw yan mabasa? Nakalimutan yata ni Cesar Dison, mga kapatid, na ang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Di po ba? Yun ang tandaan mo, Mr. Cesar Dison. Ang simbahang Katoliko, hindi po Bible alone. Hindi po Bible alone ang basihan sa katotohanan namin. Meron kaming magisterium, teaching authority, at yung magisterium na yan ay salita. Galing yan sa Latin, ang ibig sabihin instructor o teacher o governance. Kung maalala ninyo yung Juan Kapitulo 21, 15, 17 na sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro, Simon, do you love me? Then feed my sheep. Ano po ba yung ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to my own heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Yon ang mabasa natin. Kaya meron talagang
tinatawag na teaching authority. Ngayon, itong sinabi niyang ikatlong utos ng Diyos na remember to keep holy the Lord's Day. Mangilin ka kung linggo at piyestang pangilin. Sabi niya, saan yan? Kinuha. Natural sa Biblia. Bakit? Una, kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 12, ito mabasa natin. Observe the Sabbath day and keep it holy, as the Lord your God commanded you. 6 days you shall labor and do all your work. But in the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. Yan. Now, ngayon, bago siya magpalakpakan diyan sa bagong tipan, ano po ba yung sinabi na araw na banal para sa mga Kristiyano na binanggit ni Ellen Goldwhite kahit sa Acts of the Apostles, page 493. Napakalinaw kung tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Ito mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10, I was worshiping on the day of rest. Day of rest. Ano yung araw na yan? Day of rest. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 10, isang araw ng linggo. Suma sa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. So, doon galing ang pangatlong utos. At bakit may nakalagay na piyestang pangilin? Bakit? Una, tandaan natin mga kapatid, ang piyesta ng pangilin, batay sa tinatawag na teaching authority, nakabase yan sa canon law ng Simbahang Katoliko. Canon numero 1247, na ang lahat ng mga Katoliko ay ininyahan na magsimba sa mga piyestang pangilin, sa mga araw na idiniklara ng Simbahang Katoliko kung saan ang isang sumasampalatayang Katoliko ay obligadong dumalo at makiisa sa banal na misa at magsimba sa araw na ito na nakasaad sa 10 utos at nakasaad din sa Canon Law 1247. Ano yan? Yung Enero 1. Yun ang sa Pilipinas, piyestang pangilin sa Pilipinas, Enero 1, dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Yung Disyembre 8, dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglihi sa Mahal na Birheng Maria. Yung Disyembre 25, dakilang kapistahan yan sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang lahat ng mga misa na sa kapistahang ito ay ipagdiwang tuwing araw ng linggo. Baka sabihin ni Dison na saan ba yun mabasa sa Bible? Dahil gusto talaga nila letra por letra mabasa. Pinaliwanag na natin mga kapatid at ginamit na natin ang iba't ibang mga salin ng Bible. Ngayon, may ginamit ako na ito, diksyonaryo. Itong diksionaryong ito, diksyonaryo. Dahil sabi ng kasama niyang Seventh-day Adventist Bacalares, tingnan mo sa diksyonaryo, wala kayong mabasa na ang Sunday ay tinatawag na Kuryaki. Ito, malinaw naman ito, pero pinalabas dito ni Dison na tampered daw. Iwanan muna natin yon. Dito tayo sa Kyriake. Ginamit niya ang Collins English Greek Dictionary. Na ang meaning daw ng Kyriake o Sabat, ito mga kapatid. Sabat, sabi niya, close parenthesis, Sabado. Jewish, okay? Sabato. Then, Christian, Kyriake. So dito niya sinabi na ang Kyriake, yan na yung Lord's Day. Spanish, Domingo. Inusinti talaga itong mga Seventh-day Adventists.
Dito na naman, tinampered na naman yung katotohanan. Oh, yan. Lahat na lang na ginagamit natin, ang alibay nila tampered. No, tampered ang katotohanan. Bakit daw? Mga kapatid, ang Kiriaki, hindi po Lord's Day. Naku, ang Kuryake daw, hindi Lord's Day. Totoo ba yun? Sige nga. Tingnan natin kung totoo ba yung ang Kuryake ay hindi Lord's Day. So the word Kiriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Eh? So the word Kiriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Oh, eto. Sila mismo na Seventh-day Adventist nagsusuwagan na dito. Pastor versus pastor. Galing sa kanya mismo. Ang Kuryake, hindi Lord's Day. Oh. Pero, anong sabi ni Bacalares? So the word Kiriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Eh? So the word Kiriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Yan. So, may pasigaw-sigaw pa siya dito, mga kapatid, na Google, tulong, tulong. Oh, tulong daw, Google. Pakinggan natin, ha. Humingi siya ng tulong. 60, ito ang meaning ng Lord's Day. Pakinggan nyo ha. Kyriaki is a Greek word that means Lord's Day. It is derived from the Greek word Kyrios, which means Lord. So mga kapatid, ang Kyriaki, tinawag na rin nilang Lord's Day. Pero ang tanong, mabasa ba sa Biblia na ang Lord's Day ay Sunday o ang Sunday ay Lord's Day? Ay, nabasa na natin. Nabasa na natin. Sa Greek, Bible, Kyriake Mera. Revelation chapter 1 verse 10. Mabasa ba na Sunday? Nabasa na natin. Nabasa na ba na Domingo? Yo po en el Espiritu en el Dia del Domingo. Nabasa na natin. Tanong, anong salin ng Bible na ang Revelation chapter 1 verse 10 Saturday? Walang mabasa niyan. Okay, tuloy natin. Sagot wala. Pero may mabasa ka niyan. Tulad sa ibang pamantalaan. No, ang sagot wala umano pero may mabasa sa pamantalaan. Hindi lang sa pamantalaan, nasa Bible pa rin. Ang ibig sabihin ko lang, ang salitang Kyriaki, ibig sabihin Lord from the word Kurios, means Lord. Okay, that's a Greek word. Now, ang tanong, kailan lang po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? Halimbawa, may tanong tingnan ganito, what is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google! Tanong Google, tulong, Google. Oh, Google, tulong. Humingi siya ng tulong dito. At nag-Google daw siya. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito ang sabi ni Google. Ito. Ang salitang Kyriaki. Kailan lang po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? Halimbawa, may tanong tingnan ganito, what is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google. Tanong Google, tulong Google. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito ang sabi ni Google. Mabasa ito sa Encyclopedia Wikipedia, BibleInfo.com. Seventh-day Sabbath. Kalaki-laking Seventh-day Sabbath yan, di mo makita yan. No, Seventh-day Sabbath daw. Kalaki-laki, di makita. The Lord's Day in the Bible is a reference to the Seventh-day Sabbath. Ang Lord's Day, 7-day Sabbath, kaya sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy, 6 days of the labor and do my works, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Back to Genesis chapter 2, 1 up to 3. Ang Diyos nagpahinga, pinaging banal, at ang araw pong yan, kanyang binasbasan. Wala ng araw na inangkin ng Diyos na kanya, 7-day Sabbath lang. Google, magpatulong pa tayo kay Google ha, hindi po 7th Adventist may gawa nito. Oh, so hindi daw Seventh-day Adventist ang may gawa sa naturang source niya. Naku, research naman po may time. Bakit ipinakita mong source mo, oh? Oh, di ba source mo? Saan? Sa huling bahagi, BibleInfo.com. Oh. BibleInfo.com, sinong may-ari sa BibleInfo.com? Ito, about BibleInfo.com. Sa huling bahagi, BibleInfo.com
is the ministry of the voice of prophecy, a media ministry that began in Los Angeles, California in 1929. Kaya ating gayahin si Cesar Dizon. Tulong, Wikipedia, tulong. Sinong may-ari sa The Voice of Prophecy? Tulong. Ito. Sinong may-ari sa The Voice of Prophecy? Napakalinaw. The Voice of Prophecy, founded in 1929 by H.M.S. Richards, is a Seventh-day Adventist. Nako, para yatang di alam ito ni Cesar Dizon, mga kapatid. Pero kung kayo po ay nakikinig ito, sa huling bahagi pa, sabi niya, hindi ito gawa ng Seventh-day Adventist. 70 Sabat lang. Google, magpatulong pa tayo kay Google ha. Hindi po 70 Adventist may gawa nito. No, hindi gawa ng Seventh-day Adventist. Kaya napaka-inosente talaga. Research naman pag may time. Bago reaction paper. Para di masupalpal. Ngayon, meron pa siyang sinabi. Ito mga kapatid. Kung ang basyan ninyo kung sino yung pinakamatanda ay siyang magiging totoo, magkakaproblema kanyang kaibigan. Halimbawa po, ayon sa Roman Catholic Church Wikipedia, ayon sa kanilang claim nila ito ha, kapatid, claim nila ito, ang kanilang founder ay si Jesus Christ. Hindi ayon sa bersikulo ng Biblia, kundi ayon lamang sa kanilang sacred tradition. Tradisyon lang ito. Sacred para sa kanila at galing lang din sa kanila ang angkin na ito. Walang bersikulo sa Biblia na si Jesus Christ ang nagtayo ng Roman Catholic Church. Okay, yung mabasa diyang Catholic Church founded by Jesus Christ, claim lang daw, walang talata sa Biblia na magiging batayan bilang ebidensya na ang Catholic Church ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nang ipinakita natin ang kanilang opisyal na pamphleto, eto, The Voice of Prophecy Friendship Course, ang pamagat, Katoliko ang Iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na Iglesia. Alam nyo ba kung anong nangyari? Abay, biglang kumambyo dito si Pastor Dizon. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. So Katoliko din umano sila. Ibig sabihin universal. Kung ang batayan niya walang mabasa sa Biblia, di pwede. Saan mabasa na ang Seventh-day Adventist ay Catholic Church na ngayon? Diba? Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong si Pastor Cesar Dizon dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kung nasaktan man sila, mingi tayo ng paumanhin sa kanila. Tiisin nyo lang mga kapatid. Dahil parang isang sugat na gamutin sa napaka-epektibong gamot. Maramdaman mo man ang hapdi, pero sa likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat, Beba Cristore. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.